Pinakita na nga ni Saitama ang tibay ng kanyang pangangatawan laban sa number 2 S-Class hero ng Hero Association na si Tatsumaki. Nangyari yan ngayon sa chapter 179 ng One Punch Man. Ang kabanatang ito ay may cover page na nagpapakita ng katawan ni Tatsumaki, suot-suot ang kanyang napaka-sexy na damit. At katulad ng ibang mga cover page ng kwento, nakasama ang babae, nakasimangot pa rin si Tatsumaki at animoy tinitingnan ng pailalim ang mga taong nasa harapan niya. Ang pagsimangot ng mukha ni Tatsumaki sa cover page ay kabaliktaran naman ng kaligayahang makikita sa mukha ng isang pamilya na magtutungo sa ACT. Kung ating maaalala, ang ACT ngayon ay wasak na dahil sa pag-atake ng hukbo nila Boros. Ganun pa man, lumikha ang Hero Association sa lungsod ng isang napakalaking headquarters na maaaring tirahan ng mga heroes at tupahan ng mayayamang tao sa kanilang bansa. Ganito ang napagdesisyon ng gawin ng pamilyang ito na matagal nang pinapangarap na makalipat sa mga apartments ng Hero Association. Habang nagmamaneho, nag-usap ang mag-asawa sa loob ng kotse. Sinabi ng babae na hindi na sila makapaghintay sa bago nilang titirahan sapagkat sawang-sawa na silang matakot sa panganib ng mga halimaw na nagkalat sa mundo. Sumang-ayon ang asawa niya sa kanya dahil para sa lalaki, ayos lamang na magbayad sila ng utang sa loob ng 35 years basta ligtas sila sa piling ng mga heroes na nasa headquarters. Tuwang-tuwa ang anak nila na nasa likod ng sasakyan. Pinagmamadali pa nga nito ang kanyang tatay sa pagmamaneho para makakita na siya ng mga heroes at makahingi siya ng autograph sa mga ito. Sinunod ito ng kanyang tatay kaya agad silang nakarating sa ACT. At kahit nasa daan pa lamang, natatanawan na ng bata ang napakalaking headquarters. Bukod sa gusali, may nakikita pa ang bata sa himpapawid. Kumikislap ito kaya inakala nilang bituin. Pero mali sila ng akala sapagkat ang kanilang natatanawan ay sila Saitama at Tatsumaki na bumubulusok mula sa kalangitan. Resulta ito ng malakas na pagtalon ng ating bida kasama si Tatsumaki mula sa basement palabas ng headquarters. Ginawa ito ni Saitama sapagkat sigurado siyang mawawasak ang buong gusali dahil sa lakas ng psychic powers ng number 2 hero. Bumagsak sa lupa sila Saitama at Tatsumaki. Nagpatalbog-talbog sila na parang bola pero dahil sa natatangin nilang kakayahan, hindi nasasaktan ng dalawa, lalong-lalo na si Saitama na ayaw pa rin bumitaw sa pagkakayakap kay Tatsumaki. Tinanong ng babae ang ating bida kung hanggang kailan ito yayakapin si Tatsumaki pero hindi sumagot si Saitama at parang wala lang sa kanya na nakapatong siya sa maliit na katawan ng babae habang pareho silang nakalutang sa ere. Dahil dito, tinawag siya ni Tatsumaki na manyakis, sabay nagpaikot-ikot sa himpapawid kasama si Saitama upang bumitaw ito. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito gumana kaya ibinasiwas na lamang ni Tatsumaki ang ating bida para humiwalay ito sa kanya. Pero makulit talaga si Saitama. Dahil dito, inihambalos ng number 2 hero ang lalaki sa sahig na nagdulot upang mawasak ang lupa na tinamaan ng katawan ni Saitama. Ngunit, nanatiling nakahawak ang kamay ng ating bida at hindi niya talaga binitawan si Tatsumaki. Galit na galit ang babae kay Saitama. Tinanong niya kung may gusto ba sa kanya ang lalaki kaya ayaw nitong bumitaw. Itinanggi ito ni Saitama sa pagkasabi na hindi niya bibitawan si Tatsumaki dahil kapag ginawa niya iyon, tatakas lamang ang babae upang bumalik kay Fubuki. Namula lalo sa galit si Tatsumaki sapagkat ayon sa kanya, hindi siya kailanman tumatakbo sa mga kalabang mas mahina sa kanya. Mukhang ayaw maniwala ni Saitama sa sinabi ng babae, pero sa huli, binitawan niya pa rin si Tatsumaki. Matapos magkahiwalay, sinabi ng babaeng hero sa kalaban ang pag-amin na papataasin niya ng kaunti ang level ng psychic powers na gagamitin niya laban kay Saitama. Sapagkat sigurado si Tatsumaki na kahit gawin niya ito, hindi rin naman mamamatay ang lalaki. Pinitik ni Tatsumaki si Saitama sa noo, dahilan upang tumalsik ang ating bida. At kung hindi nagawa ni Saitama na mapigilan ang pwersa ng atake, mas malayo pa sana ang mararating ng kanyang pagtilapon. Matapos makatayo, natanawan ni Saitama si Tatsumaki na sa ngayon ay nagpapalutang na ng sangkaterbang bato. Ang mga batong ito ay ginamit ni Tatsumaki upang ipakita kung bakit siya tinatawag na Tornado of Terror. Lumikha ang number 2 hero ng dambuhalang buhawi na may hindi masukat na bilis. Napatingala si Saitama sa nakikita pero imbis na matakot, sinabi niya pang mukhang nakakaaliw ang ginagawa ni Tatsumaki. Samantala, sa underground facility kung nasaan ang Blizzard Group kasama ang iba pang heroes, nagulat ang lahat ng nabitak ang bolang gawa sa bato na nalikha ni Tatsumaki para ikulong ang Esper na nagmula sa Tsukuyomi. Sa pagkawasak nito, nabigla ang mga taong naroroon nang makita na wala na ang Esper at tanging ang butas na lamang sa sahig ang kanilang nasilayan.
Dito dumaan ang kriminal. Ganito rin ang ginawa ng kasama niyang nagpanggap bilang miyembro ng Blizzard Group. Tumakas din ito sa pamamagitan ng pagdaan sa butas sa sahig na kanilang nilikha. Matapos makalusot mula sa ibang mga heroes, kinuha ng 2 tauhan ng Tsukuyomi ang kanilang kotse at madaling nag-drive palabas ng headquarters. Masama ang lagay ng Esper na nagngangalang Apollo, kaya tinanong siya ng kanyang kasama kung kaya pa ba nito. Hindi sumasagot si Apollo at pilit pa ring pinaglalabanan ang lasong isinaksak ni Tatsumaki sa kanyang mata. Habang nagmamaneho, nabigla ang peking miyembro ng Blizzard Group sa nakitang malaking buhawi sa likuran ng kanilang kotse. Nakakasigurado siya na si Tatsumaki ito, kaya mas binilisan pa niya ang pagmamaneho, habang si Apollo naman ay tumayo mula sa pagkakasandal at sinabing babalikan niya ang number 2 hero para pagbayarin. Hindi napansin nila Saitama at Tatsumaki ang patakas noong sasakyan sapagkat abala ang dalawa sa pagharap sa isa't isa. Gamit ang kanyang buhawi, pinagbabato ni Tatsumaki ng mga malalaking tipak ng bato si Saitama, pero sa tulong naman ng kanyang lakas, baliwala lamang kay Saitama ang pag-atake ng babae. Nagpatuloy si Tatsumaki sa pagwawala gamit ng kanyang kapangyarihan, nagdulot para makalikha ang hero ng napakalaking pagyanig sa lupa. Dahil sa malapit lamang sila sa headquarters, naramdaman agad ng Hero Association ng mga pagsabog, kaya naghanap sila ng mga bakanting S-Class Heroes sa lugar para tingnan ang pinagmumulan ng mga kaguluhan. Lingid sa kaalaman ng Hero Association na ang pinagmumulan ng mga pagyanig na ito ay isa sa mga S-Class Heroes nila na si Tatsumaki. Dahil sa kagustuhang turuan ng leksyon si Saitama, hindi rin nakita ng 2 heroes ang paparating na sasakyan ng pamilya na pinag-uusapan natin kanina. Nangangarap ang pamilyang ito ng tahimik at ligtas na lugar kapiling ang mga heroes, kaya ito ang dapat na maranasan nila. Napanganga sa paghanga ang bata sa nakikita niya sa labas ng sasakyan at tuwang-tuwa pa ito na papalapit na sa kanilang kotse ang buhawing gawa sa mga tipak ng bato. Ginamit ng bata ang kanyang binoculars upang tingnan na mabuti ang buhawi. At laking sorpresa niya na sa gitna ng dilubyo, kanyang nasilayan ng number 2 hero na si Tatsumaki na may kinakalabang hindi niya makita kung sino. Pinagpapawisan na ang tatay ng bata sa nangyayari pero tinawag niya na lamang na kamangha-mangha ang ginagawa ni Tatsumaki at pinagpalagay na maaaring nasa seryosong sitwasyon ng hero kaya kailangan na nilang magmadali sa pagtungo papuntang headquarters. Nadismaya ang bata sa sinabi ng kanyang tatay sapagkat gusto niyang lumapit pa sila kay Tatsumaki upang makausap ito bilang isa siyang masugid na tagahanga ng babaeng hero. Habang nagpupumilit ang maingay na bata, may isang malaking tipak ng bato na hindi sinasadyang nahagis ni Tatsumaki patungo sa kanilang sasakyan. Buti na lamang dumating si Saitama para wasakin ito bago tumama sa pamilya. Nagalit ang ating bida kay Tatsumaki at sinabi nito na sobrang delikado ng ginawa ng babae kaya dapat ay maging maingat din ito sa kanyang kapaligiran. Nainsulto si Tatsumaki sa pag-uutos sa kanya ni Saitama sapagkat ayon sa babae, alam niya ang kanyang ginagawa. Nagwasiwas muli ng mga bato si Tatsumaki na siya namang pinagsusuntok ni Saitama ng mabilis. Sa hindi sinasadyang pangyayari, nasuntok ng ating bida ang isang malaking tipak ng bato patungo sa direksyon ng sasakyan ng pamilya. Agad na tumakbo si Saitama upang pigilan ng bato, pero hindi siya umabot. Ganun pa man, mabilis na napalutang ni Tatsumaki ang sasakyan at napalipad ito sa ere para makaiwas sa malaking bato na bumagsak sa kalsada. Nagalit ng babae sa kawalan ng pag-iingat ni Saitama kaya tinawag siya ni Tatsumaki na kalbo. Nainsulto ang ating bida sa palayaw na ginamit ng babae sa kanya kaya bilang ganti, tinawag niya itong pandak. Nanlaki ang mga mata ni Tatsumaki sa sinabi ni Saitama. Galit na galit siya at binantaan ng kalbo nating bida na gagawin niya itong pataba sa lupa. Habang sinasabi ito ng babae, nakatitig sa kanya ang bata sa loob ng sasakyan. Tinawag nito ang pangalan ni Tatsumaki pero ibinagsak ng babae ang kotse pabalik sa kalsada at sinigawan ng pamilya na umalis na sa lugar. Hindi makapaniwala ang pamilya sa kabutihan na ipinakita sa kanila ni Tatsumaki kaya agad silang umalis habang ang babaeng hero naman ay lumikha ng mas malaki pang buhawing gawa sa bato. Inatake niya muli si Saitama pero iniwasan lamang ito ng kalbo nating bida sa pamamagitan ng pagtakbo. Kinukutsa ni Tatsumaki ang lalaki at sinabi na wala siyang ititira kay Saitama kahit mga kamay nito at paa ay hindi palalagpasin ng babae. Tinawag niyang lampa at mahina ang tumatakbong si Saitama at sinabi niya dito na hindi niya hahayaang makasama ng kanyang kapatid na si Fubuki ang mga mahihinang kagaya ni Saitama. Hindi tumigil sa pagtakbo si Saitama, nakangiti siya habang iniiwasan ng mga pag-atake ni Tatsumaki at habang pinipigilan ang sarili na magamit ang tunay niyang lakas. Sa puntong ito, natapos ang chapter 179 ng One Punch Man.
Ito po ang aking paliwanag sa chapter 179 ng One Punch Man. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!